Shalom sa inyong lahat. Ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagmumulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabuting pangunawa. Purihin siya magpakailanman. Awit 111, Gs. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang Sabat ay dumarating sa atin bawat sanlinggo ng 1,000 milya isang oras. Anong ibig sabihin nito? Ang malaking tunggalian. Bago tayo pumalaot ay manalangin mo tayo. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukan mo kami at alamin mo ang mga pag-iisip namin at tignan mo kung may anumang lakad ang kasamaan sa amin. At patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Amen. Ang ating panalangin ay mula sa awit 139, 23 at 24. Siyam na leksyon. Ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. Ating susing talata, Apokalipsis 12:17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae. Ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sa pamamagitan ng masinsinang pag-aaral ng Biblia, nakarating ang mga Adventista sa pagkaunawa sa kabuluhan ng kautusan sa kabanal-banalang dako ng makalangit na sanctuary. Tumitingin sa puso ng kautusan ng Diyos, natuklasan nila ang kabuluhan ng Sabat, ang pang-apat na kautusan. Itong kautusan ay buong linaw na kinikilala ang Diyos bilang ating manlalalang, ang pundasyon ng lahat ng tunay na pagsamba. Isang tema na magiging natatanging nauukol sa pangwakas na mga araw ng kasaysayan ng lupa. Tingnan din ang Apokalipsis 14:6-12. Muli ay tatlong paghati ng leksyon. Una, Kristyanismo at ang kautusan ng Diyos. Ikalawa, ang tatak ng halimaw. Ikatlo, ang mga pabalita ng tatlong anghel. Doon sa una ay mayroong tatlong pagtatalakay. Santuaryo at ang kautusan, kawalang pagbabago ng kautusan ng Diyos, ang Sabat at ang kautusan. Sa ikalawa ay titingnan natin ang focus ng pangwakas na labanan. At sa ikatlo, ang pananampalataya ni Jesus. Unang pagkakahati, Kristyanismo at ang kautusan ng Diyos. At una sa tatlong pagtatalakay, ang sanktuaryo at ang kautusan. Apokalipsis 11:19. At
nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat, ng mga tinig, ng makulog, ng lindol, at mabigat na yelong ulan. Sa makalupang santuario, ang araw ng pagtubos ay isang araw ng paghukom. Nakita natin yan ng nakaraang leksyon. Lahat ng Israel ay makikibahagi sa pangyayaring ito sa pamamagitan ng pagsisisi, pagninilay-nilay, at pag-iwas mula sa lahat ng gawain. Levitico 23:29-31. Mag-isang papasok ang punong pari sa kabanal-banalang dako upang magtubos para sa kasalanan. Sa loob ng kaban ay ang 10 utos ng Diyos nakasulat sa 2 tapyas na bato. Ang ginintoang takip ng kaban ay tinawag na luklukan ng awa, kung saan ang dugo ay iwinisik upang linisin ang santuario mula sa kasalanan. Ang presensya ng Diyos ay hayag sa kalwalhatian ng Shekinah sa ibabaw ng luklukan ng awa. Ang kasalanan ay talagang maaalis lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo upang malinis mula sa kasalanan. 1 Pedro 1:18 at 19. Doon sa presensya ng Diyos, ang awa at katarungan ay napakagandang nagsama. Sa makalangit sanktuaryo, sa loob ng banal na mga banal, ang banal na kautusan ay buong kabanalang naidambana ang kautusang binigkas mismo ng Diyos at naisulat ng kanyang daliri sa mga tapyas na bato. Ang kautusan ng Diyos sa santuario sa langit ay ang dakilang orihinal na kung saan ang mga utos na nakaukit sa mga tapyas ng bato at naitala ni Moises sa 5 aklat ay mga walang pagkakamaling kopya. Ibig sabihin, yung 10 utos nasa loob ng kaba ng tipan sa lupang sanktuaryo ay kopya lamang ng 10 utos na nakaukit din sa tapyas na bato at nasa kaba ng tipan sa langit. Yung nakarating sa pagkaunawa nitong mahalagang punto ay sa gayoy naakay upang makita ang banal at di nagbabagong likas ng banal na kautusan. Samantalang ang mga unang manampalatayang Adventista ay pinag-aralan ang katuruan ng Biblia sa santuario, kanilang natanto ang kahalagahan ng kautusan ng Diyos at ang Sabat. Kung ang kautusan ng Diyos ay nasa kaba ng tipan, tiyak itong hindi natapos sa krus. Pangalawang pagtatalakay, kawalang pagbabago ng kautusan ng Diyos. Ang ating talata ay Mateo 5:17 at 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Ang kudlit ay ang pinakamaliit na letra ng Hebreong alpabeto.
sa ating alpabeto, ito'y ang letrang I. Ang tuldok ay ang pinakamaliit na bahagi ng letra. Sa ating letrang I ay may tuldok. Iyon ang pinakamaliit na bahagi ng letra. So yun ang sinasabi rito na jot or tittle na hindi mawawala. Kung yung maliit na yan, bahagi ng kautusan na hindi mawawala, ibig sabihin, yung kabuuan ng kautusan ay hindi mawawala. Sumunod ang mga Seventh-day Adventist mayapak ng mga protestanteng reformador na pinanindigan ang kabanalan ng kautusan ng Diyos. Tingnan natin ang panindigan ni John Wesley. Ang ritual o kautusang seremonyal na naihatid ni Moises sa mga anak ng Israel. Nilalaman ang mga atas at ordinansa na kaugnay sa lumang mga hain at serbisyo ng templo. Talagang naparito ang ating Panginoon upang sirain, pawiin at lubos na pangwalang bisa. Yun ang sinasabi niya. Yun yung mga seremonyal na utos, yun ang pinawalang bisa nang siya'y namatay sa krus. Sapagkat yung mga seremonyal na yan ay nakaturo lamang sa kanyang gagawin. Yun ang nagawa na niya, di bali wala na ang layunin ng mga seremonyal na kautusan. Kaya pinawalang bisa. Ngunit ang kautusang moral na nakapaloob sa 10 utos at ipinatupad ng mga propeta ay hindi niya inalis. Ito'y hindi ang mga panukala ng kanyang pagparito upang pawalang bisa ang alinmang bahagi nito. Ito'y isang kautusang hinding-hindi masisira na tatayong matatag bilang ang matapat na saksi sa langit. Bawat bahagi nitong kautusan ay kinakailangang manatiling ipalalakad sa lahat ng tao at sa lahat ng kapanahunan na hindi nakadepende sa alinmang sa panahon o lugar o anumang pangyayari na maaaring magbago. Kundi sa likas ng Diyos at sa likas ng tao at kanilang di nababagong relasyon sa isa't isa. Yan ang patotoo ni John Wesley. Relasyon ng kautusan at karakter ng Diyos. Dahil ang kautusan ng Diyos ay kopya ng kanyang karakter, ang pundasyon ng kanyang trono, at ang basihang moral para sa sangkatauhan, kinamumuhian ni Satanas ito. Tatlo raw dahilan kung bakit galit na galit si Satanas sa kautusan. Ang una ay sapagkat kopya ng kanyang karakter, transcript. Ikalawa, ito ang pundasyon ng kanyang trono o ang kanyang gobyerno. At katlo, ito ang basihang moral para sa katauhan. Ibig sabihin, itong mga tama at matuwid na gagawin ng tao ay makikita sa 10 utos. Mga prinsipyo sa likod ng 10 utos. Walang mabibigong makita na kung ang makalupang santuario ay isang anyo o padron ng makalangit, ang utos na nakadeposito sa kaban sa lupa ay isang eksaktong kopya ng utos ng kaban sa langit at na isang pagtanggap
ng katotohanan tungkol sa makalangit sanktuaryo ay kasangkot ang isang pagkilala ng pag-angkin ng kautusan ng Diyos at ang obligasyon ng Sabat ng pang-apat na utos. Narito ang lihim ng mapait at determinadong pagsalungat sa magkatugmang paglalahad ng mga kasulatan na naihayag sa ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario. Pangatlong pagtatalakay, ang Sabat at ang kautusan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki at ang inak na babae, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, dagat at lahat ng naroon at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't pinasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Exodo 28 hanggang 11. Mga ugnayan ng paglalang, Sabat at kautusan. Nagsasabi ang paglalang ng ating halaga sa paningin ng Diyos. Mahalaga tayo sapagkat tayo ay kanyang nilalang. Ang karaniwang siyentipikong sitwasyon ng pasimula ng buhay ay sa bawat paraan ay hindi kaayon sa ulat ng Biblia. Hindi tayo nag-iisa sa sansinukob, mga batik ng kosmikong alabok. Hindi tayo isang genetikong aksidente, genetical accident. Hindi plinano, basta sumulpot na lamang. Hindi ganon. Narito tayo dahil nilang tayo ni Jesus at siya'y marapat sa ating pagsamba. Hindi lamang dahil nilang niya tayo, kundi dahil din sa tinibos niya tayo. Yan ang kahulugan ng pagiging manlalalang, marapat na sambahin. At nang siya ay nagtubos, lalo na marapat siyang sambahin. Ang paglalang at katubusan ay nasa puso ng lahat ng tunay na pagsamba. Sa makatwid, ang Sabat ay mahalaga upang maunawaan ang panukala ng kaligtasan. Ang Sabat ay nagsasalita ng kalinga ng manlalalang at ang pag-ibig ng manunubos. Ang una, ang Sabat ay nagsasalita ng kalinga ay makikita sa kautosang Sabat sa Exodo 20. At yung ikalawa naman, yung pag-ibig ng manunubos ay makikita sa kautosang Sabat sa Deuteronomio 5. Sa katapusan ng sanlinggo ng paglalang, nagpahinga ang Diyos bilang isang halimbawa sa atin. Hindi niya kailangan ang pahinga dahil sa pagod. Hindi siya napapagod. Ang Sabat ay isang lingguhang pagtigil sandali upang papurihan ang isa na lumikha sa atin. Samantalang tayo ay sumasamba sa Sabat, sa panahon ng Sabat, binubuksan natin ang ating mga puso upang tanggapin ang natatanging pagpapala na inilagay niya sa araw na iyon lamang at wala sa ibang araw. Ang Sabat ay isang walang hanggang simbolo ng ating kapahingahan sa Kanya. Ito ay isang simbolong pahinga, hindi ng mga gawa. Actually, sa karamihan ng mga pastor, ang Sabat ay walang pisikal na pahingahan.
Minsan nga sa loob ng isang linggo, ito ang pinaka-busy, yung maraming ginagawa. So hindi sa ng mga gawa, kundi ng biyaya, hindi ng legalismo, ng katiyakan, hindi pagkondina ng pagdidepende sa Diyos para sa kaligtasan, hindi sa ating sarili. Ang tunay na pahinga ng Sabat ay isang pahinga ng biyaya sa isa na lumalang sa atin, na tumubos sa atin, at na muling darating para sa atin. Ang pabalita ng Apokalipsis 14. Ang wakas ng panahong pabalita ng Diyos para sa daigdig ay nananawagan sa tao upang magpahinga sa kanyang pag-ibig at kalinga bawat Sabat. Nananawagan ito sa atin upang alalahanin na ang isa na lumikha sa atin ay nagbibigay luwalhati sa Kanya. Yung ating panahon ng pagsamba sa araw ng Sabat ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos. Ang pangingilin ng Sabat ay isa ring nagdurugtong nakawing sa pagitan ng kasakdalan ng Eden at ang kaluwalhatian ng darating na bagong langit at bagong lupa. Nagpapaalala ito sa atin na isang araw ang mga karangyaan ng Eden ay may sasauli. Ito yung tinatawag natin na mula sa Eden, unang Eden, hanggang sa ikalawang Eden. Ang araw ng Sabat ay ipangingilin. Makikita ito sa Isaiah 66:22 at 23. Sabi roon, sapagkat kung paano ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang iyong lahi at ang iyong pangalan. At pansinin niyo ang susunod. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. At doon sa talatang 22 ay binibigay ang konteksto. Sabi roon na bagong langit at bagong lupa na kanyang lilikhain. Isipin ang tungkol sa Sabat na sa 1,000 milya kada oras ay dumarating sa atin linggo-linggo na walang eksepsyon. Ang tuling 1,000 milya kada oras ay isang idiomatikong kasabihan upang bigyang diin kung paanong buong tulin ang mga bagay ay nangyayari. Ikalawang pagkakahati, ang tatak ng halimaw. Apokalipsis 14:9 hanggang 11. At isa pang anghel, ang pangatlo, na sinasabi, kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda ng kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ang alak ng puot ng Diyos at pahihirapan sa apoy at asupre. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sinumang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Gaya ng ating ilustrasyon, makikita natin sa pag-aaral na ito na ang issue ng Sabat sa 10 utos ay darating ang araw na kinakailangang pagpasyahan ng mga tao. Kapag ang lahat
ay nakaunawa na ng issue tungkol sa araw ng Sabat, ay kinakailangang lahat ay magpasya na tanggapin o tanggihan ang lingguhang pahingahan ng Sabat. Yan ang sinasabi rito. At yung mga tatanggi ay tatanggap ng tatak ng halimaw. At ang tatak na yan ay isa pa ring araw ng pagsamba. Kung paano na ang binabanggit dito ay ang ikatlong araw, ang katapat niyan ay ang unang araw ng Sanlinggo. Ang focus ng pangwakas na labanan. Tingnan natin ang galit ni Satanas. Sa Apokalipsis 12 ay binabalangkas ang kosmikong labanan sa pagitan ni Kristo at Satanas sa loob ng mga kapanahunan. Mararating nito ang sukdulan sa pangwakas na atake ni Satanas sa bayan ng Diyos. Sa Apokalipsis 13 ay ihaharap ang dalawang kapanalig ng dragon, ang halimaw mula sa dagat at ang halimaw mula sa lupa. Alam natin na sa Apokalipsis, pinapaliwanag ito na ang halimaw na lumabas o bumangon mula sa lupa ay ibig sabihin ay manggagaling ito sa maraming tao na populated, maraming tao, yan ang Europa. At ang halimaw naman na lilitaw, baliktad, ang lilitaw sa dagat ay yung sa maraming mga tao at ang lilitaw naman sa lupa ay kakaunti ang tao. At yan ang Amerika. Ang dalawang kapangyariang ito ay sasama sa kanya. Sasama kanino? Doon sa dragon, si Satanas. Kasi ang sabi rito ay itong dalawang halimaw ay kapanalig ng dragon. Ang dalawang kapangyariang ito ay sasama sa kanya sa pagdigma sa bayan ng Diyos. Ang issue ng pagsamba. Alinman ang tao ay sasambahin ang malalalang o kanilang sasambahin ang iba pa. Dalawa lang ang pagpipilian, ang Diyos o alinmang ibang sasambahin. Sapagkat marami ang mga Diyos-Diyosang sinasamba ng tao. At kabilang diyan sa mga Diyos-Diyusan ay ang sarili. Ginagawang Diyos ang sarili, sinasamba. Ang manlalang ay marapat sa pagsamba. Apokalipsis 5:9. Ang tungkalian sa pagitan ni Kristo at Satanas ay magpapasimula sa langit dahil sa pagsamba. Ang issue ng great controversy na nagpasimula sa langit ay dahil sa pagsamba. Ang sabi ni Isaiah 14:14, ang sabi ni Satanas ay, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niya ang mangyari ay siya rin ay sasambahin kagaya ng kataas-taasan. Nais ni Satanas ang pagsambang para lamang sa manlalalang. Magtatagumpay siya sa pamagitan ng gawain ng halimaw sa lupa. Doon sa kaya nabanggit ko, halimaw sa lupa ay magpapasimula sa kakaunting tao. Yan ang larawan ng Amerika. Ngunit magiging makapangyarihan siya at siya ang magpapatupad ng pagsamba na nais ni Satanas. Apokalipsis 13:4. Pagtanggap ng tatak ng halimaw.
Magpapakita ang Daniel 7 na itong halimaw sa lupa ay pareho ng munting sungay na iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, talatang 25. Ang bahagi lamang ng utos ng Diyos, ang 10 utos na pinatutungkulan ang panahon, ay ang pang-apat. Ang iglesyang ito'y nagtangka upang baguhin ang araw ng pagsamba mula sa Sabado, ang pampitong araw, sa Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Para sa isang makalupang kapangyarihan na hangarin baguhin ang araw ng pagsamba, ang kapitong araw ng Sabat, na ibinigay mismo ng Diyos bilang isang tanda ng kanyang autoridad. Ezekiel 20:12 at 20 ay isang pagtatangkang pang-agaw ng banal na autoridad. Yun ang ibig sabihin niyan. Gusto ng Satanas na ang autoridad ng Diyos ay maging kanya. Sa puntong ito, kung gayon, ay ang focus ng pangwakas na labanan sa tunay at puwad na pagsamba. At yung tatanggi sa pangwakas na panawagan ng 3 anghel upang sambahin ng Diyos sa kanyang banal na araw ay tatanggap ng tatak ng halimaw. Pangatlong pagkakahati, ang mga pabalita ng 3 anghel. Apokalipsis 14:6 hanggang 9. At nakita ko ang isa pang anghel, sinabi niya, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa. At isa pang anghel na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. At isa pang anghel, ang pangatlo, sinasabi, kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ang panampalataya ni Jesus. Ang mensahe ng unang anghel. Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, pagkat dumating ang oras ng Kanyang paghukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ang mga bukal ng tubig. Ang apela ng langit ay para sa atin upang ibigay ang ating sukdulang alyansa at taus-pusong pagsamba sa malalalang sa liwanag na ng nalalapit na paghukom. Ang mensahe ng pangalawang anghel. Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Talatang 8. Kumakatawan ang Babilonya sa isang bumagsak na tumalikod na relihiyosong sistema na tinanggihan ang papalita ng unang anghel pabor sa isang huwad na sistema ng pagsamba. Kaya nagbabala ang Apokalipsis 14:9 hanggang 11 laban sa pagsamba sa halimaw at ang kanyang larawan. Dalawang nagsasalungatang pagpili ang inihaharap dito, pagsamba sa manlalala o pagsamba sa halimaw. Bawat tao sa planetang lupa ay gagawin ang kanilang pangwakas at hindi mababawing desisyon sa kung kanino ang kanilang lubos na katapatan, si Jesus o si Satanas. Dalawang kumikilalang mga katangian.
ang Diyos ay magkakaroon ng katapusang panahong bayan na tapat sa Kanya sa harapan ng pinakamalaking oposisyon at pinakamabangis na pag-uusig sa kasaysayan ng sanlibutan. Sino sila? Kaya titingnan natin yung ah, pagkakakilanlan nila, dalawa ito. Sa pamagitan ng kaloob ng katwiran ni Kristo, mamumuhay sila ng lipos na biyaya at masunuring mga buhay. Anong uri ng buhay meron sila na isa sa kabuhayan? Unang-una ay lipos ng biyaya. Grace-filled kanilang buhay. At ang bunga niyan ay pagsunod, obedient. Ang pagsamba sa malalalang ay pagsalungat sa pagsamba sa halimaw at naihahayag sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Itong pangwakas na tunggalian sa katapatan kay Kristo o sa kapangyarihang halimaw ay nakasentro sa pagsamba. At sa puso nitong malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at masama ay ang Sabat. Bakit ang Sabat? Kasi yan ang araw na tinakda ng Diyos na pagsamba. Itong mga natatalagang tagasunod ng tagapagligtas ay hindi lamang may panampalataya kay Jesus, kundi meron din ang panampalataya ni Jesus. Magkaiba yan. Yung panampalataya ni Jesus ay yung kanyang panampalatayang pinairal nang siya ay nandito sa lupa. Kinakailangang magkaroon tayo ng panampalatayang yan upang makapanampalataya tayo kay Jesus. Kung wala tayo ng panampalataya ni Jesus, hindi tayo mananampalataya kay Jesus. Ito'y isang pananampalatayang nagtitiwala kapagka ito'y hindi nakakakita. Yun naman talaga ang pananampalataya, hindi ba? Mga bagay na hindi nakikita. Naniniwala kapagka ito'y hindi nakakapangatwiran kung bakit. Sa panahon na hindi natin malaman ang bakit, pinaiiral ang pananampalataya. Hindi ko maintindihan, Panginoon, pero sinabi ninyo, kaya ako'y maniniwala. At umaasa kung hindi nakakaunawa, yan, hopes when it cannot understand. Ang pananampalataya ni Jesus ay isang pananampalatayang napakalalim, na napaka nagtitiwala, napaka nakapag napaka nakatalaga na lahat ng demonyo sa impyerno o lahat ng mga pagsubok sa lupa ay hindi mayayanig ito. Yun ang larawan ng panampalataya ni Jesus. Nakita yan ng tuksoin niya ang Panginoong Jesus sa ila. Hindi nayanig ng Panginoon. Kaya nga, kailangan natin ang panampalataya ni Jesus para hindi rin tayo mayayanig. Itong panampalataya ni Jesus ay mismong isang kaloob na ating tatanggapin sa pamagitan ng panampalataya. Manampalataya tayo, tatanggap tayo ng panampalataya. Talagang ayan ang prinsipyo ng dapat nating kalimutan. Wala tayong magagamit ng hindi muna ibinigay sa atin. Kinakailangan natin ng panampalataya, tatanggap tayo ng panampalataya. Kaya ng panampalataya, panampalataya ni Jesus na hindi mayayanig, hindi matitinag. Itong panampalataya ni Jesus ay mismong isang kaloob
na ating tatanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Dadalhin tayo nito lagpas sa hinaharap na krisis. Kapag ang pangwakas na krisis ay sumabog at haharapin natin ang ekonomikong boykoteo, pag-uusig, pagkabilanggo, at banta ng kamatayan mismo, ang pananampalataya ni Jesus ay dadalhin tayo lagpas sa pangwakas na mga oras ng lupa hanggang bumalik siya. Yun ang magdadala sa atin. Makakatindig tayo sa mga oras na darating ang mga ito hanggang sa bumalik ang Panginoon. Huling salita. Dahil sa kawalan ng patutuo ng Biblia na pabor sa kanila, maraming may hindi natitinag na pag-umilit ay humihimok. Bakit hindi maunawaan ng aming dakilang mga tao itong issue ng Sabat? Subalit kakaunti ang naniniwala gaya ninyo. Hindi maaari na kayo ay tama. Sa lahat ng mga taong marunong dito sa mundo ay mali. Yan ang argumento nila. Upang pabulaanan ang gayong mga argumento, ay kailangan lamang na banggitin ang mga katuruan ng kasulatan at ang kasaysayan ng pakikitungo ng Panginoon sa kanyang bayan sa lahat ng kapanahunan. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang aking dalangin para sa iyo ay mula sa awit 119, 1 hanggang 4. Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ng Panginoon ay lumalakad. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo. Hinahanap siya ng buong puso na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang iyong tuntunin upang masikap naming sundin. Naway ito'y matupad sa iyo. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kagad ay malalaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.